Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gilbert at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay. At paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dalading mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. College pa lang kami ni Glenn. Alam ko na agad na magtatagal ang pagkakaibigan namin. Magaan siyang kasama, palatawa, maaasahan. Isa siyang tunay na kaibigan na hindi basta-basta matatagpuan. Roommates kami noon sa dorm. Sabay gumigising para pumasok, sabay kumakain sa karinderya, sabay nagka-crush sa mga professor. Di ko akalaing yung pagiging magkaibigan namin noon. Mauuwi sa isang kwento na ganito kabigat. Nang graduate kami, sabay pa rin kaming pumasok sa trabaho, magkaibang kumpanya, pero iisang direksyon ang tinatahak, ang umasenso. Ilang taon lang, naging ninong ako ng panganay nila ni Rhea. Si Rhea, ang babae na minsan ay pinangarap ko kahit hindi dapat. Sa unang pagkikita pa lang namin, may naramdaman na akong hindi ko maipaliwanag. Yung nangiti niya, parang may alam na hindi ko alam. Yung mga mata niya, parang hindi lang basta tumitingin kundi sinusukat ako. Pero dahil asawa siya ng kumpare ko, pinilit kong huwag pansinin. I tried to set boundaries. Ako yung kumpare. Dapat protektor. Dapat parang kuya. Pero habang tumatagal ang pagkakaibigan naming tatlo, lumalalim din ang koneksyon naming dalawa. Sa bawat handaan, birthday ng anak, kasal ng pinsan, out-of-town trip, lagi akong nandoon. Palagi akong present. Hanggang sa dumating ang mga gabing, ako lang ang kasama ni Rhea kapag wala si Glenn. Duty sa malalayong probinsya, out-of-town seminars, minsan linggo ang pagitan bago makauwi si kumpare. And sino ang laging tinatawagan ni Rhea kapag may kailangang ipagawa sa bahay? Ako. Kahit simpleng pag-ayos ng kurtina o pag-check sa ilaw sa banyo, ako ang takbuhan, isang gabi, umulan ng malakas. Walang kuryente. Nagpaalam si Glenn na hindi siya makakauwi. Stranded sa biyahe. Ako na naman ang tinawagan ni Rhea. Baka pwedeng dumaan ka, Gilbert? Medyo natatakot ako. Brownout pa. Wala naman akong iniisip na masama noon. Dala ko pa nga ang flashlight at isang pack ng chichirya. Kwentuhan kami sa sala. May kandila sa gitna. At habang lumalalim ang gabi, lumalapit din kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung epekto yun ng dilim, ng katahimikan, o ng mga taong parehong marupok. Pero nang magtagpo ang labi namin, alam kong wala nang atrasan. Isang halik na tumagos sa lahat ng paninindigan ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami bumalik sa dati. Sa halip, dun kami nagsimulang bumaba sa bangin ng pagnanasa. Akala ko, tapos na yun sa isang beses. Pero hindi. Paulit-ulit. Tuwing wala si Glenn, ako ang kasama ni Rhea. Hanggang sa hindi na lang basta katawan ang hinahanap namin sa isa't isa. Naging secret routine na namin ang pagtataksil. Sa sofa, sa kusina, sa mismong kama nilang mag-asawa. At sa bawat gabing kami lang, nararamdaman ko ang kakaibang init. Ang excitement na may halong kaba. Ang halik niyang may kasamang pangakong hindi dapat bitawan. Ako muna ang asawa mo ngayong gabi. Bulong niya minsan habang humihigpit ang yakap niya sa akin. Pero habang nalulunod ako sa bawal naming relasyon, may parte sa akin na natatakot na. Hindi dahil baka mahuli, kundi dahil unti-unti na akong hindi makawala.
Hindi na lang si Rhea ang gusto ko, kundi ang ideya na sa tuwing wala si Glenn, akin siya. At doon nagsimula ang tunay na gulo. Hindi ko akalaing aabot ako sa puntong to. Isang gabing pareho kaming tinamaan ng alak. Saktong tama lang para kumapal ang mukha ko. Nakaupo kami sa terrace, malamig ang hangin, habang si Rhea ay nakaduster lang na puting manipis. Kita ang hubog ng katawan niya sa liwanag ng buwan. Nakahilig siya sa balikat ko at sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang init ng balat niya sa braso ko. Rhea, bulong ko. Hindi siya kumibo, pero naramdaman kong mas humigpit ang pagkakasandal niya. Doon na ako napalunok, hindi lang kita gusto, huminga ako ng malalim. Rhea, mahal na kita, tahimik, parang huminto ang oras sa pagitan naming dalawa. Ilang segundo lang yon siguro, pero para sa akin, parang 1 taon ang lumipas bago siya tumingin sa akin. Walang salita, wala ring galit. Sa halip, marahan niyang iniangat ang mukha niya. At bago ko pa masabing joke lang yon o bawiin, hinalikan niya ako. Ibang halik yon. Di tulad ng mga halik naming puno ng libog noong una. Ito, may lalim, may sakit, may pahiwatig. Gabi ring yon ang naging pinakamatamis, pero pinakamasakit. Akala ko, yun na ang simula ng bago naming mundo. Pero kinabukasan, nagbago si Rhea. Hindi niya ako kinausap buong araw. Nagchat ako, scene. Nagpunta ako sa bahay nila, hindi siya lumabas ng kwarto. Sinabi niya kay Glenn na masama raw pakiramdam niya. At ako? Iniwan niyang nakatanga sa sala. Sa sumunod na linggo, parang roller coaster ang lahat. Minsan, bigla niya akong tatawagan para ayusin ang gripo. Kapag nandoon ako, suot niya yung blouse na alam niyang nagpapatulala sa akin. Maglalapit kami sa kusina, halos magkadikit ang mga balat namin, pero hindi siya gagalaw. Pag titingnan ko siya sa mata, iiwas siya agad. Parang sinusubok ako kung hanggang saan ako magtitiis. Sa isang beses na nagkatinginan kami, sabi niya, "Hindi dapat ito, Gilbert." Pero habang sinasabi niya yon, hawak niya ang kamay ko, pinipisil ng marahan, na parang sinasabi niyang ituloy mo lang. Minsan, naabutan ko siyang nakatayo sa bintana, basa ang buhok, bagong ligo, walang bra. Nagkatitigan kami, pero imbes na umalis, ngumiti lang siya ng pilya, tapos lumakad papalayo. Iniwan ang pinto ng kwarto niya na bahagyang bukas. Pucha, paano ba ako makakatulog nang hindi naiisip ang lahat ng yon? Lalo akong nalilito. Hindi ko alam kung ginugusto niya rin ako o ginagamit lang niya ang kahinaan ko para maramdaman niyang may control pa siya. Baka gusto rin niyang bumitaw pero hindi niya kayang paunahan ako. Kaya ako ang pinipilit niyang mauna sa pagsuko. Pero tangina, paano ko bibitawan ang babaeng minahal ko ng buong buo? Lalo pat alam kong kahit bawal kami, kahit ilang beses, niyang sabihing mali to, bumabalik pa rin siya. Lumilikha pa rin siya ng paraan para magkasama kami. Kahit sa pagitan lang ng mga patagong sulyap, ng mga daliring biglang dumadampi sa akin kapag may ibang tao sa paligid. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Hindi ko na rin alam kung alin ang tama. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Sa bawat gabing wala si Glenn, sa bawat pagkakataong pinaparamdam niyang ako lang ang naroroon para sa kanya, mas lalo akong nilulubog ng pagmamahal at pagnanasa sa kanya. At doon ako naipit, sa pagitan ng totoo kong nararamdaman, at sa isang relasyon na simula ng gabi ng aming halikan, para bang nag-iba ang mundo ko. Hindi lang si Rhea ang nagbago, pati si Glenn. Para silang parehong may mga tinatago, parehong may mga kilos na may kahulugan pero walang linaw. Si Rhea, minsang lambing na lambing, text,
Nang ingat ka ha at miss you bestie habang may kasamang heart emoji. Tapos kinabukasan, dedma. Walang reply, kahit nakita kong online siya buong araw. Minsan, bigla niya akong yayayain mag-coffee sa labas ng bahay nila, sa likod, kung saan walang makakakita. Pero habang magkausap kami, bigla siyang tatahimik, tapos sasabihin, Gilbert, wag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko naman siya tinititigan para akitin, pero siguro nahuhuli niya ako na naglalakbay na naman ang isip ko sa mga gabing kami lang. Tapos si Glenn, ibang klase rin. Mula nang minsang inabutan niya ako sa bahay nila habang nag-aayos ng TV. Parang may kakaiba na sa mga tingin niya. Uy bro, palagi ka na lang nandito ah. May tinatapos ka ba o tinatapos ka na? Sabay tawa. Pero yung tono niya, hindi ko alam kung biro o babala. May isa pang gabi, nag-inuman kami. 3 kami, ako, Glenn, at Rhea. Si Rhea, kunwari normal lang. Pero kada tagay ni Glenn, lalong lumalambot ang katawan niya sa pagkakaupo. At kapag walang nakakakita, ang kamay niya, humahawak sa hita ko sa ilalim ng mesa. Hindi siya nakatingin sa akin, pero ramdam ko ang bawat galaw ng daliri niya sa balat ko. Si Glenn naman, parang nananadya. Bigla na lang titingin, sasabihin ng malalim ang boses, Ayos ka bro. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Parang may double meaning. Doon ako nagsimulang kabahan. Lahat ng kilos ko, pinagdududahan ko na. Kapag may tumawag sa akin at naririnig, ni Glenn, tatanungin niya agad, Si Rhea ba yan? Na parang nagbibiro, pero may lamig sa boses. At si Rhea, habang tumatagal, lalo lang niyang ginugulo ang isip ko. May mga araw na aakbay siya sa akin, habang naglalakad kami palabas ng gate, tipong parang magjowa kami. Pero kapag may dumaan na kapitbahay, bigla siyang lalayo't magpapanggap na may inaayos sa phone. Tapos minsan, bigla siyang tatawag ng gabi, umiiyak. Sasabihin niyang hindi siya masaya, na pakiramdam niya, hindi siya mahal ni Glenn gaya ng dati. Sasabihin niya, ikaw lang yung nakakaramdam ng totoong ako. Tapos bigla siyang bababa ng tawag bago pa ako makasagot. Parang laro ang lahat. Laro na hindi ko alam kung sino ang kalaban, sino ang kakampi. Minsan naiisip ko, baka alam ni Glenn ang lahat. Baka ito ang style niyang parusahan kami. Gamitin ang tiwala bilang pamalo. O baka naman lahat ng ito, parte lang ng mas malaking kasinungalingan. Pero ang pinakamasakit, kahit ang dami kong tanong, kahit parang mababaliw na ako sa guilt at pagnanasa, hinahanap-hanap ko pa rin si Rhea. Sa bawat kilos niya, kahit hindi malinaw kung mahal niya rin ako o pinaglalaruan lang niya ako, sumasama pa rin ako sa agos. At sa bawat titig ni Glenn, sa bawat salitang may double meaning, sa bawat gabing hindi ako makatulog kakaisip, lalong lumalalim ang hukay na kinalalagyan ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sa pagitan nilang dalawa, sino ba talaga? Parang wala na kaming kontrol. Mula sa mga palihim na tinginan, naging mga palihim na hawakan. Tapos naging mga palihim na gabi. Isang text lang mula kay Rhea. Wala si Glenn, dito ka. At para akong sinisilaban. Kahit pagod sa trabaho, kahit may lakad ako, kahit wala akong dahilan, pumupunta ako. At sa bawat pagpunta ko, lalong lumalalim ang hawak niya sa akin. Hindi na lang ito basta physical. Bawat halik niya, may kasamang kurot sa dibdib. Bawat yakap niya, parang may gustong ipahiwatig. May mga gabing pagkatapos naming magsama, tititig lang siya sa akin ng matagal, sabay bulong ng, sana ikaw na lang. Tapos, tatahimik kami, pareho, alam naming mali. Pero wala ni isa sa amin ang gustong umalis. Unti-unti,
Ako na yung lumalayo sa mga barkada. May mga group chat na hindi ko na sinasagot. May mga plano na palaging next time. Pati trabaho ko, naapektuhan na. May mga late submissions ako. Tapos parang laging lutang ang utak ko. Pero ang pinakamalupit sa lahat, pakiramdam ko, hindi ko na rin kilala sarili ko. Isang araw, habang nasa garahe ako at inaayos ang sasakyan, lumapit si Glenn. Umupo sa katabing bangko, tahimik lang. Akala ko normal lang na usapan. Pero bigla, siyang nagsalita ng, "Alam mo bro, minsan kapag naiwan si Rhea mag-isa, bigla siyang naglalambing sa mga taong malapit sa akin." Napatingin ako sa kanya. Nanginginig ang sikmura ko. Walang diretso ang mata niya. Pero yung tono, parang may alam siya. Parang nananadya. Gusto ko sanang tanungin. Gusto kong sigaw. "Anong ibig mong sabihin?" Pero wala akong nasabi. Ngumiti lang siya, sabay-sabing, "Swerte ka siguro kung sakaling ikaw yung taong yon, no?" Tapos umalis siya. Naiwan akong parang nilalamig sa araw. Mula noon, bawat kilos niya, pinag-iisipan ko. Bawat tanong niya, bawat biro, bawat sulyap, lahat parang may laman. Lahat parang may ibig sabihin. Hindi ko alam kung pinaglalaruan niya ako, sinusubukan, o binabantayan. Si Rhea naman, lalong naging mapusok. Hindi na siya takot. Minsan, kahit may kasamang ibang tao sa bahay, sisimplehan niya ako. Kakapain niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa, susundot ng tingin habang may kausap si Glenn. Isang beses, habang nagsasampay siya sa likod, tinawag niya ako, sabay hinatak papasok ng banyo. Wala man lang pag-aalinlangan, walang takot. Pero ang katawan kong nagtataksil sa sarili ko, hindi tumutol. Sa bawat haplos niya nakakalimutan kong mali. Sa bawat halik niya, nawawala ang boses ng konsensya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung si Glenn ay nagdududa lang o alam na niya talaga ang lahat. Pero ang sigurado ako, sa larong ito, masyado na kaming malayo. At kung may darating na gulo, handa ba talaga akong harapin yon? O baka naman, sobrang lalim na ng hukay ko. Wala na talagang hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatitig sa kisame. Pawis ang likod ko. Humihingal pa rin. At katabi ko si Rhea. Nakapikit pero gising. Ramdam ko. Tahimik ang buong bahay. Pero sa loob ko, parang may bagyong nagwawala. Wala na akong sarili. Yung dating ako na masaya sa simpleng buhay, sa mga inuman kasama ang tropa, sa tahimik na trabaho, wala na. Napalitan na ng isang lalaking bihag ng libog, ng kasinungalingan, at ng pagnanasa sa isang babaeng hindi kailanman naging kanya. Kaya kinuha ko ang lumang notebook ko sa bag. Yung dating ginagamit ko sa klase pa namin ni Glenn noon. Doon ako nagsimulang magsulat. Hindi para ikwento ang mga nangyari sa amin ni Rhea, pero para alalahanin kung sino ako bago ang lahat ng to. Nagsimula ako sa tanong, kailan ko nawala ang kontrol? Hindi ko na maalala ang eksaktong araw. Pero alam ko, unti-unti akong nadulas. Hindi isang bagsak, isa-isang tiklop ng prinsipyo. Isang oo sa isang text. Isang halik na hindi dapat. Isang yakap na masyadong matagal. Hindi ko na rin alam kung mahal ko ba talaga si Rhea o mahal ko lang yung pakiramdam na hinahanap-hanap niya ako. Baka nasanay lang akong piliin siya. Baka gusto ko lang maramdaman na ako naman ang pinipilit. Pero sa bawat gabi na kasama ko siya, may parte sa akin na tumatahimik. Hindi dahil payapa, kundi dahil tuluyan ng sumuko. Naalala ko tuloy yung unang beses kong naramdaman na mali na lahat. Hindi noong una ko siyang hinalikan. Hindi rin noong una kaming nagsama. Kundi noong isang araw, habang hawak ko ang kamay niya,
bigla akong napatingin sa salamin. At ang nakita ko ay isang estranghero. Hindi ko kilala ang sarili ko. Gusto ko nang huminto. Gusto ko nang bumitaw. Pero bakit ganon? Kapag naririnig ko ang boses niya, kapag nararamdaman ko ang balat niya sa balat ko, parang nilalason ako ng sarap. Parang sinasakal ako ng lambing niya at kahit alam kong nalulunod na ako, ayoko pang umahon. May kapit na ang katawan ko sa kasalanan. Wala na akong nagagawang tama. Pero ang mas masakit, parang ayoko pa rin itama. Parang ang sarap manatiling masama basta't kasama siya. Pero hanggang kailan? Hanggang saan? At kapag natapos na ang lahat ng ito, ako pa ba talaga yung matitir? Matagal ko nang gustong umalis. Gustong umiwas. Simula nung natapos ang huling gabi namin ni Rhea, pinilit ko nang bumalik sa dating ako. Yung tahimik, simple, at malayo sa gulo. Pero kahit ako na ang umiiwas, siya naman ang patuloy na sumusunod. Bigla siyang tumatawag, nangungumusta, nagpaparamdam. Isang text lang niya, nahuhulog ulit ako. Pero may isang gabi, habang naglilinis ako ng inbox ko, nakita ko ang isang lumang mensahe ni Glenn. Dated halos 1 taon bago pa nagsimula ang lahat. Simple lang ang laman. Alam mo pre, ang tiwala, parang salamin. Minsan sinusubok ko lang kung sino talaga ang tunay. Hindi ko agad pinansin. Pero habang tumatagal, bumigat sa dibdib ko. Ano to? Was it a random message or may ibig sabihin? Bakit bigla ko na lang naalala? Doon ako nagsimulang magtanong. Totoo bang pinagkakatiwalaan ako ni Glenn noon? O sinusubok niya na pala ako simula pa lang? Baka alam na niya? Baka sinadya niya ang lahat. Pumunta ako sa kaibigan kong si Marvin, tech-savvy, medyo weirdo, pero maasahan. Tol, sabi ko, pwede mo ba silipin yung speaker sa sala namin? Yung maliit na Bluetooth speaker na madalas ginagamit ni Glenn tuwing nagmi-music sa bahay. Madalas ko ring gamitin yon kapag nagiinom kami. Wala lang. Background music. Pero bigla akong kinabahan. Kinutkot ni Marvin ang device. Ilang minuto lang, nagsalita siya. Pre, may kakaiba dito. May mic to. At hindi lang basta mic. May recorder sa loob. Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ako agad nakapagsalita. Lahat ng gabi na magkasama kami ni Rhea. Lahat ng bulungan, unggol, halakhak, at pabulong na wala si Glenn. Lahat pala, pwedeng narinig. Gusto kong isigaw. Gusto kong sirain yung speaker, sunugin, itapon. Pero hindi ko magawa. Kasi sa loob-loob ko, baka nga deserve ko to. Ginusto ko to, di ba? Pero higit sa galit ang naramdaman ko, takot. Takot na baka alam ni Glenn ang lahat. Na baka yung mga tanong niya noon, yung mga biro niyang may halong panguusisa, hindi pala biro. At ang tanong na hindi ko kayang sagutin hanggang ngayon, sino ang totoo? Si Rhea na parang sinadyang paibigin ako? O si Glenn na baka mula't mula pa lang gusto lang akong mahuli? Minsan iniisip ko, siguro kaya ko pang iligtas ang sarili ko. Kaya pa siguro akong patawarin ng buhay. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Dahil habang sinusubukan kong bumitaw, parang lalong humihigpit ang tali. At ang speaker na yon, hindi lang basta gamit. Isa siyang paalala na minsan, kahit gaano mo pa iwasan ng apoy, kapag naglaro ka sa apoy ng matagal, tiyak, may sunog kang akala ko noon kasalanan ko lang lahat. Akala ko, kami lang ni Rhea ang may lihim na kailangang itago.
Pero sa araw na natanggap ko ang isang anonymous USB sa mailbox ko, wala man lang sulat, pangalan, o kahit anong clue kung kanino galing, doon nagsimula mabuo ang tunay na bangungot. Sa una, inisip ko na prank lang yon. Pero nang isaksak ko sa laptop at mag-play ang unang clip, nanlamig ang buo kong katawan. Ang kuha, ang sala ni Glenn. Doon mismo sa upuang lagi naming inuupuan ni Rhea. Doon kami unang naghalikan. Unang naglapat ang mga katawan. Unang bumigay. Sa bawal kita ko ang sarili ko. Kita ko si Rhea. Pero ang pinaka nakakabaliw, sa isang sulok ng screen, sa bandang likod ng kurtina, isang anino. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero halatang tao. At pamilyar ang tindig, ang balikat, ang hugis ng katawan. Si Glenn nakatayo lang, parang bantay, parang direktor ng isang eksenang. Siya mismo ang sumulat. Pero bakit? Bakit wala siyang ginawang kahit ano? Bakit parang sinadya niya? Hindi ako mapakali. Ilang gabi akong hindi makatulog. Hanggang sa isang gabi, sa sobrang desperasyon, naalala ko ang college classmate namin ni Glenn, si Russell. Tech guy rin, mahilig sa mga kakaibang bagay. Tinawagan ko siya. Tol, sabi ko, nagkakausap pa ba kayo ni Glenn? Paminsan-minsan, sagot niya. Bakit pre? May problema? Hindi, ko agad masabi. Pero nang kinumusta niya si Rhea at nabanggit ang weird setup ni Glenn sa bahay nila, hindi ko na napigilan. Anong setup? Yung speaker cam niya? Yung trip niya na may recordings? Alam mo naman si Glenn, di ba? May pagkasobrang private, pero deep inside, may mga kink. Di ba kinuwento niya sa'yo noon? Mahilig siya sa power play, sa mga voyeur scenes. Hindi ko maalala kung sinadya kong kalimutan o talagang hindi niya binanggit. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko alam to. O baka, hindi ko tinanggap noon. Pinagsama ko ang mga piraso. Ang mga tanong ni Glenn. Ang mga bigla niyang pagkalinga. Ang mga moment na para bang pinapayagan niya ako. At ang pinakamasakit, si Rhea. Kasabwat pa siya? O biktima rin? Pero paano kung siya ang bida sa laro? Paano kung pareho kaming ginamit? Muling tumunog ang phone ko. Mula kay Rhea. Can we talk? Please. Alam kong alam mo na. Hindi ko alam kung galit ako, nasasaktan, o nalilito. Pero isang bagay lang ang malinaw. Mula pa lang sa umpisa, hindi pala ako ang may hawak ng kwento. Naming tatlo. Ginusto ko man o hindi. Parte ako ng hindi ako nagalit. Hindi rin ako kumpronta. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa kahinaan. Pero dahil sa wakas, tinanggap ko na ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Ako ang pumili ng landas na to. Ako ang tumawid sa linya. At sa pagtawid, kung iyon, iniwan ko ang sarili kong kakayahang tumanggi sa tukso. Lumipat ako ng tirahan. Maliit lang, studio type, walang maraming alaala. Pinutol ko lahat ng koneksyon. Kay Rhea, kay Glenn, kahit kay Russell. Para bang gusto kong kalimutan ang buong chapter ng buhay kong yon. Binura ko lahat ng message threads, kahit yung mga luma. Wala akong gustong matira. Pero gabi-gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, sino sa kanila ang totoo? Minahal ba talaga ako ni Rhea? O parte lang siya ng isang twisted na palabas ni Glenn? At si Glenn, laro lang ba ang lahat para sa kanya? O ako lang talaga ang naging tangat sunod-sunuran? May mga gabing hindi ako makatulog.
Hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa pagkalito. Parang iniwang bukas ang pintuan ng isang silid na ayaw ko nang pasukin pero hindi ko rin kayang isarado. Hanggang isang gabi, tumunog ang phone ko. Number na matagal ko nang binura pero kabisado pa rin ng katawan ko. Isang mensahe lang. Wala si Glenn. Huling beses. Kung gusto mo pa rin. Hindi ako agad nakakakilos. Binasa ko yon ng ilang ulit. Tila ba sinusukat ang lakas ko, ang konsensya ko, o baka ang natitira kong kahinaan, dinilet ko ang message. Pero nanginig ang daliri ko. Hindi dahil natukso ako, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Hindi ko pa rin alam kung ako ba ang manlalaro. O ako lang talaga, hanggang dito na lang muna, mga kasirin. Sana'y may napulot kayong aral, kahit sa gitna ng init at lihim. Sa susunod nating kwento, muli nating bubuksan ang puso't isipan. Ingat kayo. At huwag kalimutang makinig sa sarili